Mula pa sa simula, kakaiba ang lakad ng mga hinihintay ng natatanging tawag. Nakikita sila ng mundo, ngunit hindi laging nauunawaan kung nararamdaman mong kakaiba ang tingin ng iba sa iyo na may halo ng kuryosidad at discomfort sa paligid mo. Hindi iyon nagkataon. Alam nila, ang pagiging hinirang ay hindi nangangahulugang mas mahusay kaysa sa iba. Nangangahulugan itong itinakda ka, minarkahan ng layuning iilan lamang ang nakaunawa, at ang pagkakaibang ito ay hindi napapansin. Ang iyong presensya ay may epekto. Ang ilan ay nakakaramdam ng respeto o paghanga. Ang iba ay tumutugon ng may inggit, pagsalungat, o kahit pagtanggi. Napansin mo ba na ang ilang tao ay lumalapit sa iyo nang walang paliwanag kung bakit? Hinintay ka para sa payo o nakakaramdam ng seguridad sa iyong presensya. Kasabay nito, napansin mo ba na may mga umiiwas sa iyo? Nagpapakita nga hindi maipaliwanag na discomfort o parang gustong-gusto kang maliitin nang walang dahilan. Nangyayari ito dahil ang iyong liwanag ay naglalantad ng mga hinintay itago ng marami. Ang mga hinirang ay hindi kailangang magsalita ng marami para mapansin. Ang enerhiyang dala nila ay nagsasalita para sa kanila. Ang ilang tao ay gustong mapalapit sa iyo upang sumipsip ng kaunting esensya mo. Ang iba ay makakaramdam ng banta dahil ang iyong presensya ay naglalantad ng kanilang mga kahinaan. Sa videong ito, ipapakita ko sa iyo ang 7 patunay na alam ng mga tao na ikaw ang hinirang. Maaaring nangyari ang mga sitwasyong ito sa iyo nang hindi mo napansin ang tunay na kahulugan. Ngunit pagkatapos ngayon, mauunawaan mo kung ano ang talagang nangyayari at kung paano ito haharapin. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo. Dahil ang matututunan mo rito ay maaaring lubos na magbago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong paglalakbay. At bago tayo magsimula, isang babala. Ang channel na ito ay hindi para sa lahat. Dito, nagsasalita kami sa mga hinirang, sa mga nararamdamang kakaiba ang kanilang lakad. Kung nakakaugnay ka sa mensaheng ito, mag-subscribe sa channel. Hindi ka nag-iisa. Dito, makikita mo ang mga sagot na hindi ibinigay ng iba sa iyo. Simulan na natin. Una, nararamdaman nila ang hindi maipaliwanag na antipatiya. Napapansin ng hinirang na tao sa buong buhay na ang ilang tao ay hindi lang sila gusto ng walang malinaw na dahilan. Walang away, walang hindi pagkakaunawaan, pero may mga tingin pa rin mula sa gilid. Malamig na reaksyon, at kahit nakatagong puot, ang pagtangging ito ay maaaring lumitaw sa mga kakilala, katrabaho, o kahit sa loob ng pamilya mismo. Madalas, nagdudulot ito ng mga tanong. Sinusubukan ng hinirang na unawain kung may ginawa silang mali, kung ang kanilang paraan ng pagkatao ay nakakabother sa iba, o kung dapat silang magbago para tanggapin. Pero ang totoo, ang antipatiyang ito ay walang kinalaman sa ginagawa nila, kundi sa kung sino sila. Ang kanilang enerhiya, presensya, at esensya ay nagdudulot ng reaksyon sa mga tao sa paligid. Ang mga hindi kilala ang sarili, nabubuhay sa kasinungalingan o takot, ay nakakaramdam ng discomfort sa paligid ng isang nagdadala ng liwanag o pagiging tunay. Hindi kailangang magsalita ang hinirang para mangyari ito. Ang kanilang presensya lamang ay nagbibigay liwanag sa mga hinintay itago ng iba, at maaaring hindi ito matiis ng mga ayaw pang makita ang kanilang sariling katotohanan. Ang ilang tao ay gugustuhing lumayo ng walang dahilan, iwasan ang usapan, o subukang maliitin ka para hindi nila maramdaman ang pagiging mababa. Ang ganitong kilos ay nagmumula sa lugar ng kawalan ng seguridad. Hindi nila alam kung paano makitungo sa isang hindi nangangailangan ng panlabas na pagpapatunay para mabuhay. Ang iba ay gagawa ng kwento. Tatawagin kang mayabang, mahirap, o masyadong kakaiba. Ito ay paraan upang bigyang katwiran ang discomfort na nararamdaman nila. Para sa kanila, mas madaling pumuna kaysa aminin na may bagay sa iyo na humahamon sa kanila.
Hindi dapat mag-alala ang hinirang tungkol sa pagtangging ito. Bahagi ito ng paglalakbay. Ang mga hindi makakalapit sa iyo nang hindi nakakaramdam ng discomfort ay hindi pa handa para sa iyong presensya. Sa halip na subukang magbago para tanggapin na ang iyong liwanag ay hindi tatanggapin ng lahat. Ang mga kailangang nasa tabi mo ay mananatili. Ang mga hindi kayang hawakan ang iyong enerhiya ay kusang lalayo. At ayos lang yon. Ikalawa, mga nakapirming ug matagal na tingin. Hindi napapansin ang hinirang. Maaari silang pumasok sa isang silid ng walang salita, ngunit nakakaakit pa rin ng mga tingin kahit saan sa kalye, sa trabaho, o sa mga kaswal na pagkikita. Parang nararamdaman ng mga tao ang isang pagkakaiba. Ang ilang subukang itago ito, ang iba ay hayagang tumitig. Ngunit ang katotohanan ay nararamdaman nila ang iyong presensya bago pa man nila ito maunawaan. Ang matagal na tingin na ito ay maaring maging hindi komportable, lalo na kapag mula sa mga estranghero. Ang pakiramdam na palaging pinapanood ay maaaring magdulot ng duda. Bakit ganoon ang tingin nila sa akin? Pero ang atensyong ito ay hindi tungkol sa iyong itsura o damit. Ang nakakaakit ng pansin ay ang iyong enerhiya, ang hindi nakikitang puwersa na dala mo. Ang ilang tumitingin ay may respeto at paghanga. Nararamdaman nila ang iyong pagiging tunay at malakas na presensya kahit hindi nila maipaliwanag. Ang iba ay tumitingin ng may kuryosidad, sinusubukang alamin kung ano ang kakaiba sa iyo, at may mga tumitig ng may discomfort dahil ang iyong liwanag ay naglalantad ng mga insecurities o katotohanang mas gusto nilang itago. Ang magnetismong ito ay hindi mo maaaring patayin. Ang iyong presensya ay may epekto dahil ang hinirang ay nagdadala ng mataas na vibration. Habang marami ang nabubuhay sa pamamagitan ng anyo ug mababaw na bagay, ikaw ay gumagalaw ng may layunin. Dala ang katotohanan sa iyong tingin at katatagan sa iyong postura. Napapansin ito ng mga tao kahit hindi nila alam kung bakit. Nangyayari ito kahit saan. Maaaring isang estranghero sa tren na hindi maalis ang tingin sa iyo. Isang katrabaho na laging sinusundan ang iyong kilo, o kahit mga kapamilya na parang naaaliw sa iyong paraan ng pagkatao. Napapansin nila na hindi ka kasya sa karaniwang pamantayan. Ang nakapirming tingin ay natural na reaksyon sa kakaiba. Ang hinirang ay hindi nag-aayos ng sarili para tanggapin. Sila ay kung ano sila. At ang pagiging tunay na ito ay nakakaakit ng pansin, positibo man ug mapaghamong paraan. Kung nararamdaman mong palagi kang pinapanood, huwag kang mag-abala. Tingnan ito bilang refleksyon ng epekto ng iyong presensya. Huwag subukang magtago o bawasan ang sarili para maiwasan ang mga tingin. Ang dala mo ay espesyal at napapansin ito ng mundo. Ikatlo, sinusubukan kanilang gayahin. Ang hinirang ay hindi kailangang magsumikap para maging sanggunian. Ang kanilang presensya lamang ay nakakaakit ng pansin. Nagdadala sila ng natatanging esensya, isang paraan ng pagtingin sa buhay na hindi umaayon sa pamantayan. At iyon ang eksaktong dahilan kung bakit maraming tao, kahit hindi nila napapansin, nagsisimulang sumipsip ng kanilang paraan ng pagkilos, pagsasalita, at pag-iisip. Sa una, maaaring mukhang banayad ito. Napapansin mo na may gumagamit ng mga ekspresyong iyo, gumagawa ng iyong mga gawe, o nagkaka-interes sa mga bagay na gusto mo. Pero sa paglipas ng panahon, nagiging malinaw ang paggaya na ito. Ang dating mukhang pagkakataon ay naglalantad bilang pagsisikap na gayahin ang nagpapaganda sa iyong pagiging tunay. Nangyayari ang paggaya na ito dahil bihira ang pagiging tunay ng hinirang. Habang marami ang nagsisikap na magkasya, nag-aalala sa opinyon ng iba, ikaw ay naglalakad ng walang takot na maging kung sino ka talaga. Ang kalayaang ito ay parehong nakaka-bother ug nakakaakit sa mga hindi pa natatagpuan ang kanilang sariling pagkakakilanlan. Hinintay nila sa iyong enerhiya ang isang modelong susundan.
Hindi lahat ng paggaya ay sinasadya. Ang ilang tao ay nararamdaman na ang pagiging malapit sa iyo ay nagbabago sa kanila, na ang iyong pananaw sa mundo ay nagbibigay inspirasyon sa kanila. Nagsisimula silang baguhin ang maliliit na kilos ng hindi napapansin, na impluwensyahan ng iyong lakas o kumpiyansa. Gayunpaman, may mga sumusubok na angkinin ang iyong esensya nang hindi talaga nauunawaan ang kahulugan nito. Ang paggaya ay maaaring mangyari sa iba't ibang paraan. Ang ilan ay sumusubok na magbihis tulad mo, gamitin ang iyong estilo, gumamit ng iyong mga ekspresyon, o dumalaw sa mga lugar na pinupuntahan mo. Ang iba ay sumusubok na hubugin ang kanilang personalidad para magmukhang mas kumpiyansa, sentrado, at malakas, nang hindi nauunawaan na ang iyong lakas ay hindi mula sa anyo, kundi mula sa iyong panloob na katotohanan. Ang ganitong kilos ay maaaring magdulot ng discomfort. Maaaring tanungin ang hinirang kung ginagamit sila, kung ang mga tao ay nasa tabi nila dahil sa kung sino sila talaga, o para lamang sumipsip ng kanilang enerhiya. Pero mahalagang tandaan na walang makakakuwala ng tunay. Ang iyong esensya ay hindi maaaring kopyahin dahil hindi ito koleksyon ng mga kilos, kundi refleksyon ng iyong paglalakbay. Ang iyong pananaw sa buhay, karunungan, at kaliwanagan ay hindi maaaring gayahin ng isang hindi dumaan sa parehong landas. Kahit subukan ng isang tao na gayahin ang bawat detalye ng iyong pagkatao, hindi nila kailanman madadala ang katotohanang nasa loob mo. Ang pagiging tunay ay hindi maskarang isinusuot. Ito ay ipinapanganak mula sa karanasan, mula sa koneksyon sa iyong esensya, mula sa tapang na maging kung sino ka talaga. Kung napapansin mong maraming tao sa paligid mo ang sumusubok na gayahin ka, huwag kang mag-alala. Refleksyon lamang ito ng epekto mo. Ang dala mo sa loob ay napakalakas na nagbibigay inspirasyon ito ng pagbabago, kahit hindi sinasadya. Pero huwag kailanman hayaang limitahan ka ng paggaya na ito o pagdudahan ang iyong pagka-orihinal. Ang tunay na hinirang ay hindi nangangailangang gayahin ang sino man dahil dala na nila sa loob ang lahat ng kailangan nila. Hindi sila nag-aayos para tanggapin, hindi sinusubukang magkasya, hindi hininintay ang pag-apruba, at ito mismo ang kalayaang nagpapagawa sa kanila bilang sanggunian para sa mga sinusubukang hanapin ang kanilang sariling landas. Kaya patuloy kang maging ikaw. Hayaang kopyahin ka nila, subukang alamin ka, at maging inspirasyon ng iyong paglalakbay. Pero huwag kailanman mawala ang sarili mo sa proseso. Ang tunay na hinirang ay hindi gumagaya. Sila ang nagbibigay inspirasyon. Ika-4, kalituhan at mga tanong tungkol sa iyo. Ang hinirang ay nagdadala ng kakaiba. Hindi ito nakikita, ngunit nararamdaman. Ang iyong presensya, paraan ng pag-iisip at pagkilos, ay nagpapabangon ng kuryosidad. Sinusubukan ng mga tao sa paligid mo na unawain kung ano ang nagpapaganda sa iyong pagiging natatangi. Minsan, hindi nila maipaliwanag kung bakit sila interesado sa iyo. Pero may bagay sa loob nila na kinikilala ang espesyal sa iyong esensya. Tahimik nila kang pinagmamasdan. Sinusuri ang iyong postura at sinusubukang hulaan ang iyong mga reaksyon. Ang ilang direktang nagtatanong, habang ang iba ay sumusunod lamang sa iyong mga hakbang. Umaasang matutuklasan ang iyong lihim, pero hindi nila napapansin na walang lihim. May katotohanan. At ang katotohanan ay hindi ka talaga kasya sa inaasahan nila. Sanay ang mundo sa mga pattern. Mula pagkabata, natututo ang lahat kung ano ang dapat gawin, kung paano mag-isip, at kung aling landas ang susundan. Pero ang hinirang ay hindi sumusunod sa mga ipinatong na tuntunin. Nagtatanong sila, hindi kontento sa mga handa na sagot. Gustong maunawaan, gustong lampasan, at nakakalito ito sa mga nabubuhay ng automatiko. Madalas, nagsisimula ang mga tanong ng inosente. Bakit ganyan ang iniisip mo? Paano ka napakasigurado?
Ano ang nagbibigay sa iyo ng katiyakan sa iyong landas? Hindi nila nauunawaan kung paano maaring maging matatag ang isang tao sa kanilang paniniwala nang hindi nangangailangan ng pag-aproba ng iba. Gustong-gusto nilang alamin ang lohika sa likod ng iyong kalayaan. Ang ilang tao ay tumitingin sa iyo ng may respeto, hinintay na matuto mula sa iyo. Hinangaan nila ang iyong paraan ng pagtingin sa mundo, ang iyong pagiging tunay, ang iyong tapang na maging kung sino ka nang walang takot sa paghusga. Pero ang iba ay nakakaramdam ng discomfort. Hindi pa sila handa na makitungo sa isang hindi umaasa sa opinyon ng iba. Ang iyong kaliwanagan ay humahamon sa mga nabubuhay pa rin ng puno ng duda. Kapag hindi ka nila nauunawaan, sinusubukan ng ilang tao na subukin ka. Nagsisimula sila ng debate, nagpo-provoke ng diskusyon, at kinu-question ang iyong mga pagpili. Hindi dahil talagang gustong maunawaan, kundi dahil ang iyong paraan ng pamumuhay ay naglalantad ng kulang sa kanila. Kung ikaw ay sigurado at sila ay hindi, mas madaling subukang siraan ka kaysa tingnan ang sarili o tatanungin ang kanilang sarili. Ang kuryosidad at pagkabalisa na ito ay hindi lamang nangyayari sa mga salita. Napapansin mo ito sa maliliit na detalye. Nakapirming tingin, paulit-ulit na tanong, mga pagtatangka na subukin ka. Hindi nila maipaliwanag ang nararamdaman, pero nararamdaman nila. At ang sensasyong ito ay nagpapahintay sa kanila na tuklasin kung ano ang nagpapaganda sa iyong pagkakaiba. Hindi natitinag ang hinirang nito. Nauunawaan nila na ang mga duda ng iba ay hindi nilang problema, kundi refleksyon ng paglalakbay na kailangang gawin ng bawat tao. Hindi nila kailangang magbigay katwiran sa sarili, ni kailangang patunayan ang anumang bagay. Sila ay sumusulong lamang, matatag sa kanilang esensya. Ang mga handang maunawaan ay lalapit, ang mga hindi ay magtatanong o makakaramdam ng discomfort. Pero hindi nito binabago kung sino ka. Ang ilang kaluluwa ay ginawa upang makakita ng higit pa, at ang hinirang ay isa sa kanila. 5, kinakabahan ang mga tao sa paligid mo. Ang hinirang ay nagdadala ng enerhiyang hindi napapansin. Ang kanilang presensya ay hindi lamang pumupuno ng espasyo, kundi binabago ang vibration sa paligid. At nararamdaman ito ng ilang tao ng matindi. Nagiging balisa sila, umiiwas sa eye contact, nauutal, o nagpapakita ng discomfort ng walang malinaw na dahilan. Napapansin mo na, kapag nakikipag-usap sa ilang tao, kinakabahan sila sa kanilang mga kamay, tumitingin sa malayo, o sinusubukang tapusin ang usapan ng mabilis. Ang reaksyong ito ay hindi tungkol sa ginawa mo, kundi sa kung ano ang idinudulot ng iyong presensya sa kanila. Ang hinirang ay naghahatid ng seguridad, kaliwanagan, at katatagan. Alam nila kung sino sila o kung saan sila patungo, pero hindi lahat ay handang hawakan ang lakas na ito. Ang ilang tao ay nakakaramdam ng pagiging maliit sa tabi ng isang hindi nangangailangang magkasya para mabuhay. Nangyayari ang discomfort na ito dahil ang iyong enerhiya ay nagdudulot ng malalim na epekto. Nagpapabangon ito ng katotohanang sinusubukan iwasan ng iba. Ang mga sanay na mabuhay sa ilusyon, nagtatago sa likod ng mga maskara o nag-aayos ng sarili para mapasaya, ay nakakaramdam ng pagkabigla kapag malapit sila sa isang simpleng tunay. Ang introspection na idinudulot ng iyong presensya ay maaaring nakakatakot para sa mga hindi pa natutong makitungo sa kanilang sarili. Nang hindi ka nagsasalita ng isang salita, ang iyong katatagan at paraan ng pagpoposisyon ay nagpapahintay sa iba na tanungin ang kanilang sariling insecurities nang hindi sinasadya. Madalas, hindi maipaliwanag ng mga taong ito ang dahilan ng kanilang kaba. Nararamdaman lang nila na may kakaiba sa iyo, isang bagay na nagpapahirap sa kanila na kumilos ng natural. Ang ilan ay gugustuhing lumayo, ang iba ay susubukang subukin ka, hamunin ang iyong opinyon, o hanapin ang anumang kahinaan dahil gagawin nitong mas komportable sila.
Pero hindi ito dapat mag-alala sa iyo. Ang hinirang ay hindi narito para gawing komportable ang iba, kundi upang tuparin ang kanilang layunin. Hindi lahat ay makakalakad sa tabi mo. Hindi lahat ay makakayanan ang iyong presensya. Kung napansin mong ganoon ang reaksyon ng ilang tao sa paligid mo, unawain na hindi ito problema mo. Refleksyon ito ng epekto ng iyong enerhiya. Ang mundo ay nangangailangan ng mga nagpapabangon ng pinakamabuti sa iba. Kahit na sa una ay nagdudulot ito ng discomfort. At ikaw ay isa sa mga taong iyon. Ika-6. Hinintay nila ang iyong pagpapatunay. Ang hinirang ay hindi kailangang magpilit para marinig. Ang kanilang presensya at enerhiya ay natural na nagpapagawa sa mga tao na magtiwala sa kanilang paghuhusga. Sa iba't ibang sandali sa buhay, napapansin mo na ang mga tao sa paligid mo ay lumalapit sa iyo na hinintay ang mga sagot. Gusto nilang malaman ang iyong opinyon, humingi ng payo, at madalas umaasa na kumpirmahin mo na nasa tamang landas sila. Nangyayari ito dahil ang iyong kaliwanagan sa pag-iisip at intuisyon ay hindi karaniwan, habang marami ang nabubuhay ng nalilito, nakulong sa mga duda o insecurities. Ikaw ay may mas malawak na pananaw sa mga bagay kahit wala kang lahat ng sagot. Ang iyong paraan ng pagtingin sa buhay ay naghahatid ng seguridad. Ang ilang tao ay hindi napapansin na ginagawa nila ito. Nagsisimula sila ng kaswal na pag-uusap, nagbabahagi ng mga dilema, at sa kibuturan, umaasa na bigyan mo sila ng direksyon. Ang iba ay mas direkta, nagtatanong kung ano ang gagawin mo sa kanilang lugar o kahit nagbabago ng isip pagkatapos marinig ang iyong opinyon. Nakikita nila sa iyo ang isang bagay na hindi nila natatagpuan sa iba. Madalas, nangyayari ito dahil nakikita mo ang higit sa mababaw. Ang hinirang ay hindi nawawala sa mga distraksyon, hindi nagpapaloko sa mga ilusyon. Nakikita nila ang katotohanan. Kahit sinusubukang balewalain ito ng iba, at ang katotohanan ito ay nagiging gabay para sa mga hindi pa natatagpuan ang kanilang sariling direksyon. Ang paghihintay ng iyong pagpapatunay ay maaaring parehong kaloob ug pasanin. Sa isang banda, nakakapukaw puso na malaman na ang iyong presensya ay positibong nakakaapekto sa iba. Pero sa kabilang banda, maaari itong maging mabigat na responsibilidad. Ang hinirang ay hindi laging gusto o kayang magbigay ng sagot. May mga sandali na kailangan din nilang mag-isip, umurong, at alagaan ang kanilang sariling landas. Pero hindi laging nauunawaan ito ng mga tao sa paligid. Ang ilan ay maaaring maging umaasa sa iyong opinyon, nabibigong magdesisyon para sa kanilang sarili. Mahalagang magtakda ng hangganan. Ang iyong gabay ay maaaring mahalaga, pero ang bawat tao ay kailangang matutong magtiwala sa sarili. Ang hinirang ay hindi dinarito para dalhin ang bigat ng mga desisyon ng iba, kundi upang inspirahin silang hanapin ang kanilang sariling lakas. Kung napapansin mong palagi kang hinintay para sa payo, pampalakas loob, at pagpapatunay, malinaw na senyales ito ng epekto mo. Pero tandaan, ang iyong misyon ay hindi maging kompas ng lahat, kundi gisingin sa iba ang tapang na sundin ang kanilang sariling paglalakbay. Ang iyong karunungan ay kaloob, pero ang tamang paggamit nito ang nagpapaganda ng pagkakaiba. Ibigay ang iyong liwanag, pero huwag payagan ang iba na patayin ang sa iyo sa proseso. Ikapito, obsesyon sa iyong mga kabiguan. Hindi lahat ng sumusunod sa iyong paglalakbay ay gustong makita kang magtagumpay. Habang ang ilang tao ay na-inspire ang iyong landas, ang iba ay sabik na hinintay ang anumang pagkakamali. Pinapanood nila, sinusuri, ug umaasa na may magkamali. At kapag nadapa ka, parang sa wakas ay may dahilan sila para magsalita. Ang mga taong ito ay hindi gustong matuto mula sa iyong tagumpay. Hindi interesado sa iyong paglago, kundi sa iyong kabiguan. Pinalalaki nila ang iyong mga pagkakamali, nagkokomento sa iyong mga kapintasan, at madalas parang natutuwa o baanga sa pagkakita sa iyong pagbagsak.
Ang hinirang ay nagpapabangon ng matitinding reaksyon. Ang iyong liwanag ay nakakagambala. Ang iyong determinasyon ay nagdudulot ng discomfort. Ang iyong tagumpay ay nagbibigay diin sa pagkatigil ng mga kulang sa tapang na lumago. Sa halip na magtrabaho para umunlad, mas gusto ng ilang tao na gastusin ang kanilang enerhiya sa paghihintay ng iyong pagbagsak. At simple ang patunay nito. Kapag nagtatagumpay ka, tumatahimik sila. Ang iyong pag-unlad ay hindi nagdudulot ng palakpakan mula sa mga taong ito. Dahil ang pag-unlad ng hinirang ay paalala ng kanilang sariling pagkatigil, pero sa sandaling magkamali ka, lumilitaw ang mga komento mula sa lahat ng panig. Ang ganitong kilos ay may paliwanag. Kung kahit ikaw na may malakas na espiritu at malinaw na pananaw ay nabigo, nararamdaman nilang maaari nilang bigyang katwiran ang kanilang sariling mga kabiguan. Ang kanilang isip ay, kung kahit sila ay nadapa, baka hindi ko na kailangang subukan. Ang iyong pagkakamali ay nagbibigay sa kanila ng pahintulot na manatili sa parehong lugar. Kailangang maging handa ang hinirang para dito. Hindi lahat ay magpapalakpak para sa iyo. At ayos lang iyon. Ang ilang tao ay susubukang bawasan ang iyong mga tagumpay, siraan ang iyong pag-unlad, at kahit pagdudahan ang iyong kakayahan. Pero hindi ito dapat maging dahilan para tumigil. Ang bawat hamon, bawat pagkakamali, bawat pagkakadapa ay bahagi ng iyong proseso. Ang kabiguan ay hindi katapusan. Ito ug pag-aaral. Habang ang iba ay nanonood at hinintay ang iyong pagbagsak, lumalakas ka. Habang kinukwestiyon nila ang iyong mga pagkakamali, ginagawa mo itong mga aral na nagpapahanda sa iyo para sa darating. Hindi napapansin ng mga taong ito na sa pagtutok sa iyong mga kabiguan, kinikilala nila ang iyong kadakilaan. Ang mga walang kahalagahan ay hindi pinapanood. Ang mga walang epekto ay hindi nagdudulot ng reaksyon. Kung maingat sila sa iyong mga hakbang, ito ay dahil sa ilang paraan naaapektuhan sila ng iyong presensya. Ang tunay na hamon ng hinirang ay hindi pasayahin ang lahat, kundi sundin ang kanilang misyon nang hindi natitinag ng mga walang kwentang opinyon. Ang mga nauunawaan ang iyong layunin. Ang tunay na nagmamalasakit ay nagpapalakpak para sa iyong paglago at sumusuporta sa iyo sa mahihirap na panahon. Ang iba ay mga manonood lamang na kulang sa tapang. Nalakbayin ang kanilang sariling paglalakbay. Kung nararamdaman mong may mga hinintay ang iyong pagbagsak, patuloy lang na sumulong. Habang pinag-uusapan nila ang iyong mga pagkakadapa, patuloy kang umuunlad. Habang pinapanood ka nila, lumalakas ka dahil ang hinirang ay hindi sinusukat ng paghusga ng iba, kundi ng lakas na palaging bumangon muli. Ang pagiging hinirang ay nangangahulugang paglalakad sa landas na iilan ang nauunawaan. Nararamdaman mo ang mga tingin, napapansin ang bigat ng mga inaasahan, at napapansin kung paano naaapektuhan ng iyong presensya ang iba. Sa buong paglalakbay na ito, ang ilang tao ay lumalapit sa iyo, hinintay ang isang bagay sa iyo, habang ang iba ay sinusubukang bawasan ka dahil hindi nila kayang hawakan ang iyong liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, ang kalungkutan ay maaaring parang pasanin, ngunit ang kalungkutang ito ay hindi parusa. Ito ay bahagi ng proseso. Inihihiwalay ng Diyos ang mga may natatanging tawag dahil hindi lahat ay makakalakad sa parehong bilis. Ang ilan ay nahuhuli, habang ang iba ay sinusubukang makasabay nang hindi talaga nauunawaan kung sino ka. Nararamdaman mong hindi ka nabibilang sa ilang lugar, na hindi mo na kayang panatilihin ang mababaw na usapan, na kailangan mong lumayo para panatilihing malinis ang iyong enerhiya. Hindi ito pagkakamali. Ito ay paghahanda. Ang hinirang ay dumadaan sa mga panahon ng pag-iisa dahil kailangan nila ng oras para sa pagpapalakas. Ang kanilang isip, pananampalataya, at katatagan ay hinuhubog sa mga sandaling ito. Habang marami ang nagpapatuloy ng hindi nagtatanong, nararamdaman mo na may mas dakila
Ang pakiramdam ng pagiging kakaiba ay hindi ilusyon. Ito ay senyales na tinawag ka para sa isang bagay na higit sa ordinaryo. Maaaring obserbahan ka ng mundo, subukang gayahin ka, o kahit tanggihan ka. Pero hindi ito dapat magpaduda sa iyo kung sino ka. Ang nagpapagkaiba sa iyo ay nagpapalakas sa iyo. Ang landas ng hinirang ay hindi ginawa para sa maraming tao. Ito ay para sa mga may tapang na maglakad. Kahit walang palakpakan, kahit walang pag-unawa, kahit walang garantiya, ang bawat hamon na hinintay mo ay bahagi ng iyong pagbuo. Wala ni isang bagay ang nasayang, ni ang mga saradong pinto, ni ang paglayo, ni ang pagtatanong. Lahat ay kinakailangan para maging kung sino ka ngayon. Hindi mo kailangang magbago para tanggapin, ni mag-ayos ng sarili para mapasaya. Ang hinirang ay hindi nagkakasya. Sila ang nangunguna. Kung may katuturan ang mensaheng ito sa iyo, ibahagi ito sa mga maaaring dumadaan din sa yugtong ito. Hindi ka nag-iisa. Marami ang dumadaan dito, pero iilan ang nauunawaan ang dahilan. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng nilalaman na nagsasalita ng direkta tungkol sa paglalakbay na ito, mag-subscribe sa channel. Dito, pinag-uusapan natin ang hindi nauunawaan ng lahat, ngunit nararamdaman ng mga hinirang. Ang iyong landas ay may layunin, at ikaw ay eksaktong nasa lugar kung saan ka dapat naroroon.